So yun, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, kung maalala po natin, ito last week ata nangyari to, no? Na pinirmahan nga po ni PBBM yung budget ng yung national budget ng Pilipinas para sa 2024. Pinirmahan po ito ni PBBM last week. So ito, no, basahin natin ito sa Inquirer, no. Ang sabi dito, President Marcos signed into law Republic Act number 11975 or the General Appropriation Act of 2024, bali GAA, that appropriates the national government's 5.768 trillion budget for next year. So ayan po yung pictures, no. So mga kababayan, marami na po nakapansin na nung pinirmahan nga po ni PBBM yung GAA para po yung budget next year, wala po dito si Sara Duterte at saka yung buti at napakabait niyang ate na si Amy Marcos. Wala sila dito. Pero last year, andun sila. Yung budget para sa 2023, na pinirmahan nga po noong 2022, andun po si Sara Duterte at saka si Amy Marcos. Pero this time, wala po sila. So ngayon, alam naman po natin na ang isa sa mga reason kung bakit hindi pumunta si Sara Duterte, ito posibleng reason ito, no? Posibleng dahilan ito kung bakit hindi pumunta si Sara Duterte dun nga po sa pagpirma ng budget ay nung tinanggalan nga po siya ng confidential fund. Yon, kasi napaka-importante talaga sa mga Duterte yung buwakan ng inang confidential fund na yan. Pero mga kababayan kasi, sa kakahalungkat ko dito, meron kasing balita kanina. Okay, ito na content ko na ito siguro a few months ago, pero ito na balita na naman po ito. At ito nga po, no, ang sabi dito, no, basahin na lang po natin, no, ang sabi dito, AFP, proposed construction at Ayungin will be interagency effort. So, ibig sabihin nito mga kababayan, kasama po sa budget next year, na pinirmahan din po ni PBBM, na makakaroon nga po ng construction, dyan nga po malapit sa Ayungin Shoal, kung saan po nakatirik or nakasadsad yung BRP Sierra Madre. So ito na, no, basahin na lang po natin ng buo yung balita, no. Sabi dito, the Armed Forces of the Philippines said Tuesday that plans to construct a permanent structure at Ayungin Shoal will involve an interagency program since it will not be a military structure. Okay, so malino mga kababayan, no, na ang plano nga po na structure dyan po sa Ayungin Shoal ay hindi po ito pang military kundi pang civilian. Okay? So continue pa natin, no? Sabi pa dito, this after Senator Sani Angara confirmed in news report that lawmakers have allocated funds in 2024 national budget for the building of a structure at the Ayungin Shoal which is part of the municipality of Kalayaan in Palawan. Okay. Siguro po, pagpaplanuhan pa yan, it should be an interagency program kasi ang na-mention na structure is para siyang shelter para sa mga fish folk. So, para sa mga mangingisda daw. Okay? And therefore, it will involve different agencies, Colonel Medel Aguilar, AFP spokesperson said. Okay, continue pa natin, no? Now, kami sa AFP will be ready to undertake or perform the task we will be given in the implementation of that project, he added. Yon. So, yung Ayungin Shoal, mga kababayan, ayan yan. Yung nakita nyo nga po dyan sa mapa na yan, yung merong kulay pula, ayan, andyan po yung Ayungin Shoal. So, malapit po sa Palawan. And then, dyan din po nakasadsad yung BRP Sierra Madre. So, mga kababayan kasi, ang sinasabi ko lang po dito, mahabang proseso pa po kasi ito. Mahabang proseso pa po ito. Ako naniniwala ako na hindi ito mangyayari next year, posible next 2 years, or posible na hanggang matapos pa yung termino ni PBBM. So, yun nga po yung pinakamalinaw nga po na pinakamotibo nga po ng aking munting channel. Kasi nga po mga ka-Streetwise, no, kung isang Sara Duterte po ang papalit kay PBBM sa 2028, itong mga pinaplano po na to na pagpapatayo nga po ng structure dyan po sa Ayungin Shoal, hindi po ito matutuloy. Kasi nga po mga ka-Streetwise, diba, pinakita ko na kanina, dyan nga po sa pagpirma ni PBBM para nga po sa budget next year, hindi po pumunta si Sara Duterte. Kung maalala nga po natin, nung last year pumunta siya, pero ngayon hindi na. So ako, naniniwala ako na ang pinaka-reason talaga dito kung bakit hindi siya pumunta, because of the confidential fund, at saka dito nga po sa budget para po magpatayo ng structure dyan nga sa Ayungin Shoal. Kasi mga kababayan, ito nabalita ito noong December 20. So last week, no, sabi dito, no, Marcos Jr. signed 5.78 trillion 2024 budget into law.
So tuloy na po talaga yung budget po na yan, yung 5.76 trillion. Okay? So ito ang sabi sa ABS-CBN News, ang sabi dito. Some 1.5 billion was also allocated for the development and expansion of the airport in Pag-asa Island. So yung Pag-asa Island, may airport doon, so pagagandahin. Okay? As a manifestation of the Marcos administration determination to assert the country's sovereignty in the West Philippine Sea, the House Speaker said, so sabi pala ito ni Martin Romualdez, no? An additional 800 million is allocated for the construction of a shelter port for fishermen and boats in Lawak, Palawan, the island closest to Ayungin Shoal, he said. So meron pong 800 million na itatayo po para po maging shelter ng mga mangingisda dyan po sa Lawak, Palawan, kung saan nga po malapit yung Ayungin Shoal. So mga kababayan, ganito rin po kasi yung ginawa ng China dati, kung maalala po natin. Nung nagtayo sila ng mga kubo-kubo, dyan nga po sa mga artificial island na ngayon, ang sabi ng China nun, para daw po yan sa mga mangingisda. So ito rin po yung ginagawa ngayon ng Pilipinas para daw po sa mangingisda. And then mga kababayan, yung sa mismong Ayungin Shoal, mga ka-streetwise, nung August 15, na balita rin ito, no? Sabi dito, Congress urged to allocate 100 million na naman ito, no? 100 million pesos for the construction of permanent structure in Ayungin Shoal. Congress should allocate at least 100 million to fund the construction of permanent structures in Ayungin Shoal in the West Philippine Sea and strengthen the country's presence in the contested maritime territory. Likewise, the senator said the 100 million budget should be lodged under civilian agencies. So ito rin po yun, no? Kasi civilian ulit eh. Okay, so andito nga po yung DPWH and then yung PCG, Philippine Coast Guard. It should also be the DPWH or the PCG that should build the permanent structure so as not to add to the militarization of the area. Okay. Strategy nila yan, mga kababayan. Pero mga ka-streetwise, no, ang sinasabi ko lang po dito, ito po yung mga bagay na dapat ginawa na nung 2016 hanggang 2022. So in short, dapat ito yung mga bagay na ginawa dapat ni Digong. Di ba, isipin nyo mga ka-streetwise, no? Nung naging presidente nga itong si Digong, napabayaan niya nga po itong West Philippine Sea. So kaya nga po, nasanay itong mga Chekwa na to, na winawater cannon tayo, na nilalaser tayo, na nilalagyan tayo ng boya, na binabangga tayo. Lahat po yan, nangyari din po yan nung panahon ni Digong, na nag-continue lang po ngayon. Kasi nga po, naging utu-uto nga itong si Duterte sa China. So ito lang mga kababayan, no? Sana itong structure sana na to na planong gawin ni PBBM sa Ayungin Shoal, sana isa ito sa mga ginawa ni Duterte dati. Ay ang akala ko ba strong leader itong si Duterte, bakit hindi niya nagawa ito? So ngayon, naghahabol po ngayon ang PBBM administration para nga po dito sa mga structures nga po na to, naggagawin po dyan nga po sa West Philippine Sea. At ulitin ko lang kasi mga ka-streetwise, lahat po yan, yung mga plano na yan at posibleng, ako naniniwala naman ako na mangyayari yung mga structures na yan kasi nga po may budget na. Naniniwala ako doon. Ang sinasabi ko lang dito, kung matatapos nga po yung termino ni PBBM at kung si Sara Duterte lang naman pala yung papalit, mababaliwala lang din tong mga to. Diba? Ganun lang ka-basic yun. So kayo mga kababayan, ano masabi niyo nga po dito sa plano at saka sa matutupad, no? Ako naniniwala akong matutupad ito at mangyayari ito na mga structures nga po na gagawin diyan po sa West Philippine Sea. Agree ba kayo dito at agree din ba kayo na kung si Sara Duterte ang magiging presidente after ng termino ni PBBM, mababaliwala rin itong mga to? At naniniwala din po ba kayo na talaga napabayaan talaga ni Digong yung West Philippine Sea na imbis nga po na itong mga bagay na nagawa na dapat? Kasi ito lang mga kababayan, di ba? Kung titingnan po natin yung timeline, no, 2016, bago matapos yung termino ni Pinoy, nanalo po tayo sa UNCLOS. And then, ang ginawa nga ni Duterte, binaliwala po yung UNCLOS. Kaya nga tatanga-tanga yung matanda na yan eh. So, imbis nga po na nagtayo na sana si Duterte ng structure dyan nga po sa West Philippine Sea, ang ginawa niya, pinabayaan niya lang po yan. So, naghahabol po si PBBM ngayon. Oh.
So naniniwala ba kayo na pinabayaan din talaga ni Digong yung West Philippine Sea po na yan? So yun lang po, no? So paki-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takero Memoto. Bye!